Hello guys, what's up once again, Palaboy OFW here sa Kuwait. So for today's vlog mga idol is balikan lang natin yung mga yung mga nakaraan ng administrasyon ni Pangulong Duterte versus administration ni Pangulong Marcos in the most difficult times sa OFW life here sa Middle East, particularly mga idol. Kasi merong nag-viral na mga kaganapan dito sa Middle East, lalo na dyan sa Bahrain. Gano'n lang po ka, kadali sabihin yun? Eh, paano ba? Ha? Gano'n lang ba ako kadali sabihin yun? Nandito po kami ngayon? Anong bawal? Bakit bawal? Eh, wala rin na nagsabi kahapon sa amin na maganon. Pero before that, panoorin muna natin tong video ng pandemic, no? Way back 2020 mga Lodi, dito sa Kuwait. Panoorin natin kasi isa ako sa mga nabiyayaan ng $200 no, ni Pangulong Duterte noong pandemic time. So isi-share ko lang ng mabilisan kung ano yung willingness tsaka yung action na sinasabi ng administrasyon ni Pangulong Duterte para sa mga OFW. Tingnan natin kung sino talaga yung may tunay na malasakit sa mga bagong bayani kuno ng bayang Pilipinas. So, kami yun, mga bagong bayani. Kami yung sumasalba sa ekonomiya ng Pilipinas. So, dapat manghialam tayo dito mga Lodi kasi tayo ay OFW. So, dapat kalampagin natin yung administrasyong Marcos sa mga ganitong panahon. Bakit napaka-importanteng suportahan ng OFW, no? So, panoorin natin yung mga nakaraang panahon. Ay, mabuti. Tatanong mo yan, Erwin, no? Opo. Kasi merong binigay ang ating Pangulo Po. na 1.5 billion para sa ating mga OFW na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. Opo. O, ngayon, meron din tayong mga kababayan, mga OFW na hindi nawalan ng trabaho pero hindi makapagtrabaho dahil na-quarantine. Correct. Ayun. Ngayon, lahat yan, pinabibigyan ni Presidente Duterte Mga Lods, ito this was 5 years ago. If you can see sa timeline ng aking video, sa aking YouTube, ilalagay ko rin sa link sa comment section yung video, particularly na nakareceive ako ng $200 no, nung panahon ni Pangulong Duterte. Alright? After 3 months na legit, akala natin hindi natin na $200 no. So kasama natin si Tropang Pabulong ka. Yeah, shout out. Alright, na Team Kalabaw sa legit mga idol, $200. Yeah, legit. Salamat po, yan. Laawa ko at saka sa ating Pangulong Duterte. Boss, Yes. anong business mo dito? Tourist guide po ako dito. Ako po yung nag-guide sa mga taong bagong dating. Sinasabi ko po, nagtatanong kasi sila kung saan daw yung kukunin yung yung akap dole. So ako lang po taga-turo. Hindi, joke lang. Nagpasama lang si rito, si Ivana Alawi. So, Kasama si Ivana yun, Alawi, nasa loob po siya kumukuha rin ng akap dole. So napanood niyo yan. Nakasama pa natin si Tropang Pabulong dyan ng Team Kalabaw dito. No? So, eto naman kasi nag-announce yata yung mga official ng gobyerno sa Bahrain or embassy sa Bahrain ng $200. Pero hanapin pa natin yung legit source. Pero may mga post Ito, yung post na to na yung na-receive nila is 20 Bahraini dinar. Ayan ito yung post. Alright? Yung post na to is nakita ko lang kay Lendum Lau na taga Bahrain. Ang sabi, hindi po $200 ang natanggap ko. 20 Bahraini dinar lang po. Nakita ko sa news sa Pinas, sabi $200 daw ang binigay sa amin. I-correct ko lang po, salamat. Sabi ni Lendum Lau ng Bahrain. Ayan Nabudol ka, Lodi. Ito yung administrasyong Marcos. Hindi natin alam kung sa Pangulo may problema or sa mga bataan niya sa baba kung may problema. Disclaimer lang, I do this video in a comparison basis way back 2020 from Duterte admin na nagbigay siya ng ultimatum na bigyan yung mga OFW no work no pay na naapektuhan ng pandemic $200 each kahit sino pa yan. Alright, so balik tayo sa panahon ni BBM.
acknowledgement, may acknowledgement pa. Sabi, this is the acknowledged receipt from Orville A. Balitok, Labor Attaché of the Migrant Workers Office, the amount of 20 dinars, Bahraini dinars as financial assistance under the Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangang aksyon. Wow! Hindi naman sa nag-expect tayo ng malaki. Pero yung sa ganitong halaga, lalo na sa mga OFW, lalo na pinaka-apektado rito sa nakikita ko, yung sa Bahrain. Matindi yung tama na receive ng bansa, no, sa pag-atake ng Iran. Alright? Ngayon, basahin naman natin yung mga reaksyon ng mga kababayan nating nasa Bahrain. Ibig sabihin, nakaabot na rin ang buwaya dyan sa Philippine Embassy ng Bahrain. Alright? Ito yung mga reaksyon ng mga kababayan natin. Nakakahiya ang Pinas dito sa Bahrain. Nakikita kung gaano kapabaya at kagahaman ang mga nasa gobyerno. Kitang-kita ng mga tao rito ang mahabang pila sa embassy para sa kapiranggot na ayuda na masahe pabalikan, tambak ang requirements. Oh my God. Na-intercept agad 55 Bahraini dinar. Ha ha ha. Sa ilang mga idol. Nakita niyo yung diferensya. Hindi sa inaatake ko yung yung gobyerno natin. Ang punto ko lang dito is yung kung gaano ka willing tumulong, no, despite sa mga kupal na nasa baba mo. Kung paano mo maipararating yung perang tulong para sa mga OFW, no. Hindi porke OFW kami, wala na kaming tulong na hinihingi, no. Apektado kami rito, no. Apektado ang buong Middle East, lalo yung mga OFW sa mga nangyayaring gulo. Hindi lang yung problema ng Pilipinas ang dapat yung tinitignan, no? Lalo na sa mga kababayan nating nasa Pinas. Sinasabi, marami naman kayong pera dyan, bakit humingi pa kayo ng tulong? For your information, mga Lodi, isa kami sa sumasalda sa ekonomiya ng bansa. Kung tatandaan nyo, kung inyong titignan, mga Lods. Alright? So, wag nyo kaming babaliwalain dito. And $200 is malaking bagay na yan, no? Lalo na sa mga naging apektado talaga ng kaguluhan dito sa Middle East. Yung sinabi ni Pangulong Duterte, bigyan niya lahat ng mga apektadong OFW $200. Naka-receive ako. Naka-receive yung mga kababayan nating OFW sa Kuwait. Pero yung gulo na kinasangutan ni kababayan, hindi ko siya masisisi. Naging naging madamdamin yung paglabas niya ng galit parang parang na-stress na siya sa mga kababayan natin kasi nasa frontline si kabayan yung staff ng embassy. Hindi ko siya masisisi kasi talagang wala talaga sigurong budget na binigay yung Pangulo ng Pilipinas ngayon sa panahon ni Marcos. Kaya yun yung naging tugon niya. Kasi siya yung kinukulit ng mga kababayan natin Sila yung nasa front So, hindi natin masisisi si kabayan. Kaya, sana okay lang din siya. Pero, ang pinaka dito, dapat yung nasa taas, yung mag-implement, yung ibigay yung dapat para sa mga kababayan nating nasa Bahrain. Alright? Yun lang po mga Lodi. Palaboy OFW here sa Kuwait. Mabuhay.